So, habang binabaybay ko po ito, amen. So, pinahayag po sa akin ng Panginoon yung God's truth, ano po, sa panahon ng darkness ng buhay natin. Yung bold faith po in the dark time. Yung bold faith natin in the dark time. So, ngayong umagang ito, amen po. Medyo kinakabahan ako. Praise God. So, we need to step in po sa something na hindi ko alam kung paano ko ipapahayag, pero naniniwala po ako na sa gabay at patnubay po ng Panginoon, um, maipahayag po ito na ano na nakatuon po yung focus natin sa Panginoong Jesus at kung paano tayong sineshepherd ng Panginoon, kung paano niya tayong tinuturuan at tinutulungan sa bawat araw po, even sa pagpunta natin every Sunday sa ating church, kung paano nating naririnig po ang kapahayagan ng Panginoon. And dahil ang dami na po nating nakikita ng mga nangyayari sa mundong ito na talaga pong nakakatindig balahibo na rin, 'no, sa lahat ng nation, sa kahit saang lugar, at hindi na po biro yung mga naririnig natin. Hindi na 'to, alam niyo yun, hindi na 'to sugar coating or hindi na 'to hindi 'to basta holy challenge sa bawat isa sa atin. Ay alam ko na bawat isa sa atin nagkakaroon tayo ng hard time na tanggapin yung ibang bagay na nagaganap sa buhay natin, and even yung nakaka-offend sa atin na mga sitwasyon, kalagayan ng katotohanan na hindi rin natin maiwasan na mai-share o i-share po, but nakikita natin that Jesus himself po, winar niya tayo sa mundong ito na may mga bagay po na makaka-offend sa atin. So, sa mga panahon at mga oras po na nakakasalamuhan natin yung mga tao, amen, sa isang room, sa isang church, 'di ba, sa isang lugar, patuloy tayong lalong nagmamahal sa kanila kasi the more na lumalalim tayo sa salita ng Panginoong Diyos, nakikita natin yung totoong dahilan kung bakit tayo minahal ng Diyos, kung bakit tayo kinahabagan ng Panginoon, kung bakit siya naaawa sa atin, at yung awa niya laging bago tuwing umaga. Amen? Meron tayong mga iniisip na different view ng mind natin. May mga lugar na nai-encounter natin, ikaw at ako, na-encounter natin yung Panginoon, yung God's grace sa different way. At may mga role, 'di ba, na nakikita natin na ito is not force of own, na may opinion ko lang o opinion ng ibang tao, but ito yung open word ng Panginoon na magbibigay sa atin ng direksyon. Amen. Yung direct na kung paano tayo dapat mamumuhay through His grace and katotohanan ng mundong ito. So, bilang leader, bilang tinuturuan din, lingkod ng Panginoon. So, ang buhay ko na to, alam ko po na I am serving po sa kaparaanan na ganito, na malinaw para sa akin yung kapanawagan ko, malinaw sa akin na tinutulungan din ako ng Panginoon na tumulong na mag-redeem, 'di ba, na mag-equip ng ibang tao, na magsalita ng katotohanan, na magpahayag, 'di ba, ayon sa kalooban ng Panginoon. At ito po yung katotohanan ng power na mapapalaya at napalaya ang bawat isa sa atin, the word of God, na patuloy na ito yung nag-i-equip sa bawat isa sa atin. So, gusto ko pong malaman ninyo na yung mga ganito, 'di ba, yung mga sitwasyon na ganito, yung kapanawagan sa atin na hindi siya madali, pero dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, alam ko na hindi lahat sa atin dito mag-a-agree sa akin, but dahil may iba-iba tayong belief, dahil may mga bagay na nagbubukas ng puso natin about God's word, at ang Holy Spirit ay patuloy na sine-search ang bawat isa sa atin on how to shape us, 'di ba? Mag-search at mag-lead sa atin sa bawat isa kung paano niya tayo tuturuan na mas lumalim pa sa kapanawagan niya, sa pangunawa, amen, sa gawa na makita na maging ilaw at asin tayo sa mundong ito. So, ang panalangin ko sa bawat isa na hear me by the Spirit of God, sa word na bawat bibitawan ko, it's God's truth na katotohanan that lahat po tayo ay
dinadirect po through grace and direction sa ating mga buhay. Hindi ito about sa na manalo sa mga argument lang o sabihin na tama ako at kayo mali. Amen? Sa bawat isa po kung paano natin tatanggapin at paano natin hahanapin yung freedom ng healing, 'di ba, ng courage sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. So ang mahalaga po, bawat isa sa atin nakakaunawa tayo na may mga violence and chaos na nawi-witness tayo every nation. Amen? At hindi ito pangkaraniwan. So, nabalitaan natin, 'di ba, yung dito sa Amerika, ang dami na din pong nangyari sa amin, yung pagkamatay ni Charlie Kirk, 'di ba po, na boldly na nag-share ng gospel sa college campuses and then doon in-assassin siya, 'di ba? Pinatay siya in public while delivering the message na tungkol sa Panginoon din on how to have freedom. Amen? And napalitaan nyo rin siguro yung isang tragic na murder po dito na yun naman sa yung inistab, yung tinagataga po sa train. Amen? Na sobrang brutality yung ginawa nila habang nagpapahayag din. Amen? At makikita natin, maririnig din natin dito sa amin yung gunfire na talagang sinusugod yung mga eskwelahan sa Catholic school sa Minneapolis. Amen. So sa Pilipinas po, sa pagsugod nila noon, maraming namatay ng mga kabataan na walang kinalaman. So ang dami na po ng mga trahedya na nangyayari. At maaaring ito ay sign sa Pilipinas, marami ding nagaganap sa iba't ibang bansa. Amen. And ito yung nag-i-indicate sa bawat isa sa atin na yung darkness po is talagang tinutulak. Amen? Yung tinutulak yung bawat isa na maging silence. 'Di ba? Sa kabila ng mga pangyayaring ito, mga terrifying heart na nararanasan natin, nasasaktan tayo, gusto nilang i-wrap lang na maging manahimik na lang. Amen? So bilang mananampalataya, ito yung na-receive ko sa Panginoon na hindi po basta tayo na nakikinig lang. Hindi tayo basta kita na natin yung darkness na nangyayari. 'Di ba? Ina-underestimate natin yung power of God's truth. Amen. So, wag nating hayaan na matabunan tayo ng kasamaan, ng darkness ng mundong ito para patahimikin tayo. Amen. Para i-miscalculate natin yung resilience of our faith. Amen. Imbes na tawagin po natin ang Panginoon, 'di ba? Yung people of God na tumayo tayo, 'di ba? Maging mas strong tayo, maging much stronger tayo. Mag-shine yung ating liwanag at mag-speak louder tayo. 'Di ba? Nang higit pa kaysa sa dati. Dapat ganun yung ating ginagawa. So bilang mga church, 'di ba? Bilang mga God's people, yun yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na in the darkness time, maging bold yung faith natin. Amen? At itong mga event na to, kailangan po nating matutunan yung fruit of, alam niyo yung bunga na mas higit tayong lalong maging deeper. 'Di ba? Yung behind the division na nangyayari sa bawat church, sa mga pamilya, 'di ba? Sa mga kaibigan, sa lipunan, sa gobyerno. Amen? Behind the mga hatred, behind ng mga unrest, walang kapahingahan, 'di ba? Na ginagawa ng mga deceiver ng kaaway sa atin, yung mga primary weapon na ginagamit nila sa atin, same thing ng ginagawa nilang pagsisinungaling. Yung mga kasinungalingan na nangyayari sa mundo natin. 'Di ba? That's why Jesus said sa John 8:44, 'di ba? Si Satan po is a liar, father of lies. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na wag na po tayong makisama sa mga taong nalilinlang o nadideceive ng kaaway. Na katulad kung hanggang mula noon sa Garden of Eden, 'di ba? From this very moment, yung enemy po natin patuloy na tinutwist yung katotohanan. Ini-spread niya yung deception. Ginagamit niya yung mga kasinungalingan para humina yung mga tao. Para maging mahina tayo, 'di ba? Ginagamit niya yung mga kahinaan natin para maging mahina tayo sa pamilya natin, maging mahina tayo bilang nation.
'Di ba? Yung lies of enemy, yung ginagamit niya sa atin. So we must understand na yung violence po, 'di ba, na nawi-witness natin in our nation is not isolated. It's connected to a deeper deception po, no? Sa paglilinlang at pag-aano sa atin, pagsisinungaling ng kaaway. Hindi to, lantaran na nga actually yung ginagawa ng kaaway sa atin eh. Kaya tayong mga mananampalataya, di ba po, magtatago pa rin ba tayo sa katahimikan? Magtatago pa rin ba tayo, di ba, sa mga ginagawa nila? Mananahimik pa rin po ba tayo? Di ba? Katulad ng pagsisinungaling, lies about our marriage. Our marriage is just parang contract lang sa bawat isa. Disposable when it is inconvenient. Diba? Na kailangan itapon mo lang pag hindi na nagwo-work ang marriage. Amen? Na parang mga disposable na kutsara at tinidor na pag hindi na kayo okay, hindi na kayo partner. Diba? Itatapon na lang sa basurahan. Ano po yung katotohanan doon? The truth is, marriage is a sacred covenant between a man and woman. Dinisenyo po ito ng Panginoon na magre-reflect kay Christ and the church. Yun po yung sabi niya sa Ephesians 5:31-32. Amen? And by the grace of God, di ba, if we have fallen short, amen, sa area na to ng marriage natin, God is not done yet with you and me. Hindi pa siya tapos. He can make all things new. Amen? Yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Lies about life sa buhay natin, kasinungalingan sa buhay natin, na parang ang buhay natin negotiable. Diba? Nakikipag-negotiate tayo sa demonyo. Hindi po. Hindi natin pwedeng ipagbili yung buhay natin na hindi galing sa demonyo. Yung mga balita na na akala natin binebenta yung kaluluwa sa demonyo. Paano mabebenta at paano bibilin ng demonyo yung bagay na hindi kanya galing? 'Di ba? Because our Jesus is Jesus our life, 'di ba? At ang Diyos walang nilikha sa mundo na hindi nagmula sa Diyos. So paano maibebenta ng isang tao yung kanyang buhay na hindi naman niya pagmamay-ari? Amen? Huwag nating isipin na ang buhay natin ay pagmamay-ari natin. Wala po tayong pagmamay-ari, kaya wala tayong ibebenta sa kaaway. Amen? So, hindi po it can be ended for convenience, 'di ba? Akala natin negotiable, tapos pwede nating putulin na lang yung buhay natin dahil hindi convenient yung pamumuhay natin. Na para bang choice natin na maging disposable din yung buhay natin, kikitilin na lang natin pag gusto nating kitilin. But the truth is, God knew us before we were formed in the womb. And every life carries divine purpose, sabi po sa Jeremiah 1:5. From the womb, sa sinapupunan pa lang tayo, 'di ba? Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Ang Diyos po ang sa sinapupunan pa lang ng magulang natin, siya po ang nagbibigay ng buhay sa atin. And by the grace, if you have made decision about a life, kung magdidesisyon ka sa buhay mo, 'di ba, na i-push or i-push mo ito with someone else that make that decision, there is forgiveness and healing available po kay Jesus. Amen? Huwag nating kalimutan na anuman ang pinagdadaanan natin, anuman decision po, di ba po, there is mercy ng Panginoon, there is grace ng Panginoon para pagalingin tayo, may forgiveness para patawarin tayo. Amen? He loved you so much. He loved me so much. Diba? And God wants us to be whole. Maging buo po tayo. Amen? So ano pa yung mga lies sa mundong ito? Lies about male and female. Diba? That sinasabi nila, gender is a fluid, self-defined, and changeable at will. Na pwede lang nating baguhin pag gusto nating maging lalaki, at gusto nating maging babae, o gusto nating maging di ba po? Ibahin yung ating katawan, hubog ng katawan, di ba? Mga parte ng katawan natin, palitan lang natin pag gusto natin. Amen? Na ang katawan natin is changeable, ayon sa kagustuhan natin. Yun yung mga lies ng kaaway sa atin. But the truth is, ano po ang katotohanan? God create us, male and female, in His image. Sa image po ng Panginoon. Na ginawa niya tayong distinct yet equal. Amen? Sa purpose po niya.
ayon sa disenyo po na ginawa niya sa atin sa sinasabi sa libro ng Genesis 1:27. Sa 1:26, binigyan niya tayo ng dominion. Amen? Na magkaroon ng kapangyarihan sa ibabaw ng tubig, sa ilalim ng tubig. Amen? That is how God is good sa bawat isa sa atin. And by grace, kung nako-confuse tayo sa sarili natin, how God made you, or how our Creator bring us in this earth, diba? Ma-excite po tayo dahil tutulungan tayo ng Panginoon na maunawaan natin at makilala natin yung about us. Kung siya yung creator natin, siya din yung magpapakilala at magpapakita sa atin, magmomold sa atin on how He want us to made to be, di ba? Kung paano na niya tayo gustong hubugin, siya po. Siya yung pattern natin, siya yung nakakaalam, siya yung nag-create sa atin, siya yung nakakaalam ng mas kailangan natin at mas makakabuti sa atin. Yun po ang grace ng Panginoon sa bawat isa sa atin. About sa ating mga children, ano yung mga kasinungalingan sa ating mga anak? 'Di ba? Na yung mga anak natin, nababurden sila, nagkakaroon sila ng distraction, nagkakaroon sila ng obstacle to overcome things in this world. Amen? Pero the truth is, parang minsan, ang feeling natin, pabigat yung mga anak natin sa atin. 'Di ba? Sila ay burden sa buhay natin. Ba't kailangan pa nating pag-aralin? Ba't kailangan pa nating tustusan? Ba't kailangan pa nating pakainin? But ang katotohanan, children are blessing from the Lord. Hindi sila burden. Hindi sila aksidente. Amen? Na yung arrow in the hand of the warrior, sabi sa Psalm 127:3-4. Amen? They are not burden. They are not pabigat sa atin, 'di ba? Blessing po sila na nagmumula sa Panginoon kung naa-appreciate lang natin. And by the grace of God, if you are overwhelmed, sobra-sobra na yung mga nararanasan mo ngayon, by the grace of God, He is here. Nandito po ang Diyos to bear your burden and help you to find joy in life. Amen? Handa po ang Panginoon na tulungan tayo sa lahat ng kabigatan na nararanasan natin, anuman ang burden natin, magpahinga tayo ng may joy po sa piling ng Panginoon. Lies about our identity. Sometimes, dinidefine mo yung sarili mo sa pamamagitan ng feeling mo, 'di ba? Sa desire mo, at sa kung anong naabot mo, sa lahat ng achievement mo. Pero ang katotohanan, ano yung truth ng God? Our true identity is found only in Christ. A new creation. Katulad ng sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17. The old is gone. Diba? You are new creation. Bagong creation ka na ngayon. Lahat ng mga ginawa mo noon, wala na. Pinatawad niya na yun, hindi niya na naaalala. You are new creation. You are new born again. And by the grace, if you feel pressure sa sarili mo, na pakiramdam mo, you are performing na lang, or pakiramdam mo, you are trying to be perfect, diba? His love and mercy meet you right where you are. Kung nasaan ka man ngayon, kaya kang i-meet ng mercy ni God and ng love niya. Hindi mo kailangan ng love ng ibang tao. Yung love niya is perfect. Yung mercy niya is perfect. Sapat yun. Diba? You don't have to measure up. Hindi mo kailangan sukatin dahil yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, sobra-sobra. Na kung feeling mo walang nagmamahal sa'yo, 'di ba? Because of your identity, na iniisip mo sa sarili mo, na tinitingnan mo mababay sarili mo, God mercy is nag-overflow po and yung love niya. Lies about truth itself. Amen? Pati truth, ginagawan na rin ng lies. 'Di ba? Na yung truth is relative. Your truth and my truth. 'Di ba? Parang pinagsasama natin yung katotohanan na alam mo at katotohanan na alam ko. Opinion mo at opinion ko. 'Di ba? Belief mo at belief ko. But the truth is, it's not relative. 'Di ba? Truth is a person. He is a person. He is Jesus. Katulad ng sabi niya, I am the way, the truth, and the life. It's not your truth, it's not my truth. It's His truth because He is the person. And it's unchanging. Hindi ito nagbabago. It is eternal. Katulad ng sabi niya sa John 14:6.
Amen? So by grace, if we are struggling na nagda-doubt tayo about who Jesus really is, Jesus will meet you where you are. And where you are, kung nasaan ka at kung nasan yung mga kaibigan mo at kung sino yung tutulong sa iyo sa journey mo, kung paano mo dinediscover yung sarili mo, yung journey mo sa mundong ito, He is faithful na ipakita sa iyo yung katotohanan. Amen? So lies about freedom. Freedom means doing whatever it feels like, whenever you feels like, or whatever, diba? Wherever you feels like. But the truth is, the real freedom comes from the life. Kung ito ay iso-surrender natin kay Jesus Christ, doon lang natin mararanasan yung freedom na gusto nating hanapin. 'Di ba? Ang freedom when we meet the Son of God na nag-set free sa bawat isa sa atin. 'Di ba? You are set, you are free indeed, sabi nga niya. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. So by the grace of God, if you are struggling to break free, 'di ba? Para sa pattern kung anong life at buhay na meron ka ngayon, kahirapan man 'yan, 'di ba? Mga addiction man 'yan, kung hindi struggle mo saan sa pera, 'di ba? He has the power to free you forever. Amen? So lies about the church. The church is optional, outdated, or irrelevant. Amen? So, pumipili tayo kung saan lang natin gusto. Amen? So, yung mga bagay lang na okay tayo. 'Di ba? Yung masusunod natin kasi gusto natin yon. Ayaw natin ng binabawal tayo, ayaw natin ng dinidisiplina tayo. But the truth is, the church is Christ's body. His bride. Amen? Tayo yung bride ng Panginoon. At ang atake ng hell o ng impyerno sa atin is hindi magwi-win sa atin. Yan po ang sabi niya sa Matthew 16:18 at Ephesians 1:22-23. And by the grace of God, kung ikaw ay nasasaktan ng church mo ngayon, ng mga people of church, kung nararanasan mong ipahiya, kung nararanasan mo na pag-usapan, i-stab sa likod ng mga people of church mo, Jesus was too. Si Jesus din. Yung mga tao, yung mga believers din ang pumatay sa Kanya. Yung mga believers din ang nanakit sa Kanya. But God want to heal your hurt. Kasi katulad niya, sinaktan din siya ng mismong church. Amen? So these are not harmless ideas. They are not just bad ideas. Ito lang yung mga spiritual strategies na gusto tayong ma-destroy kung paano tayong dinisenyo ng Panginoon. Itong mga lies na to, ito yung weapon ng enemy sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi natin makikita ang katotohanan ng Panginoon, diba po sa kanyang salita, that the word of God is a sword, sharpened than double sword. Double-edged blade. Sabi po sa Hebreo 4:12, ito ay magkabilang tabak. Amen? Ito po yung nagtutuwid sa atin, nagdidisiplina sa atin, nagbabago sa atin. And kaya nitong putulin yung deception, yung mga kasinungalingan, kaya nitong i-expose yung mga kasinungalingan sa paligid natin. Kaya ito yung dahilan kung bakit may fellowship tayo na ganito, bakit yung church natin, 'di ba? Nandun tayo nagtitipon tuwing Sunday. Amen? Pero hindi na natin kailangan pong manahimik sa mga panahon na to. Na hindi na natin kailangan sumunod sa dating culture na nadideceive yung generation. Iba po yung generation natin. So dito po in dark time, kailangan natin ng bold faith. At yun ang katotohanan. Because bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares the truth without apology. 'Di ba? Bold faith declares
at walang takot. At habang tayo po ay kino-covered ng grace ng Panginoon at katotohanan ng Panginoon, at yun po yung good news. Diba? Good news po yun na by grace and the truth ng Panginoon, every lies of the enemy will collapse under the truth of the God's word. Amen? So number 1 po, we are fighting dark forces. Ephesians 6:12 po, for our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil and heavenly realm. Amen? So we are the witness po. Mga witness po tayo. Hindi lang to simpleng political division. Hindi lang to simple na cultural chaos. It is a clash of light, no po, and darkness na nagaganap sa mundo natin ngayon. Sa pamilya mo ngayon, sa church mo ngayon, sa kaibigan mo ngayon, kung paanong sa Genesis 3 sa garden din, yung serpent, tinutwist niya yung word of God until now. The enemy, ganun pa rin yung ginagawa niya. Tinatry pa rin niya na i-silent yung God voice and God's people. Ikaw at ako, papayag ka ba? Napantahimikin ka ng kaaway? Ikaw at ako ngayon na nakakarinig nito kahit kitang-kita mo na ang mga kasinungalingan. Sa mundong ito, mananahimik ka pa rin ba bilang mananampalataya? Isa ka rin ba sa natatakot magsalita? Isa ka pa rin ba sa natatakot sabihin ang katotohanan dahil ayaw mong makasakit? Kahit sinasabi na the word of God is too sharp edge. Kasi magagalit sa'yo si pastor mo, kasi magagalit sa'yo leader mo, kahit nakikita mo na yung katotohanan na may mali na sa mga paligid natin. O susunod pa rin tayo sa cultural nila, sa tradition nila. Kasi natin, galit sila sin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Sana maputol yung nag-lowbat po yung aking. Wait po kukunin ko lang yung aking ear. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, dinig niyo pa po ako? Dinig niyo po ako? Amen. Amen. Ayan, praise God. So, ito po yung historical echo na tinatawag. Kung paanong tinatapon sa ating mga Kristiyano, tayo po, tinatapon tayo, di ba? Tayong mga Kristiyano sa leon para lang maging silent tayo sa gospel. Kung paanong tinapon nila si Tatay Daniel. Amen? Diba po? Ganun sana yung maging boldness din natin, no po, sa katulad nila. Kasi ganun yung ginagawa ng historical na mga sa Old Testament. Amen? Pero nakita nyo, no, natuto rin mag-fasting yung lion. Kahit tinapon si Tatay Daniel doon. Yung mga tao noon na instead of spreading yung katotohanan, 'di ba? Dahil gusto nila na yung mga believers na katulad natin lumuhod sa Diyos-Diyosan nila. Pero mas pipiliin nating itapon na lang sa apoy kaysa lumuhod sa Diyos-Diyosan nila. Amen? Na hindi tayo mapapatigil, hindi tayo mapapatahimik ng mga bagay na nangyayari sa mundo natin. Amen? Kaya napakahalaga po ng boses nating mga mananampalataya. Kaya sa panahon ngayon, 'di ba? Hindi natin gusto isipin yung mga violence na yan, yung hatred na yan, yung intimidation na yan, na ang magsa-silent sa ating mga church. Amen? Instead, ito yung mga moment na we need to rise. Diba? Kailangan nating tumayo, mga kapatid. Kahit na nandito lang tayo sa ganitong klase na mga online ministry,
Ako po, sa online lang ako nakakilala sa Panginoon. But I praise God sa biyaya at grasya po ng Diyos, yung bold faith, 'di ba? Especially sa dark time na nangyayari. Amen? Kasi yung darkness po, nagtatry siya lagi na i-silent ang katotohanan. Yung darkness, lagi niya gustong ma-fail tayong lahat. So, itong darkness na to, amen, has long mistaken persecution for strength sa bawat isa sa atin. Wag natin bigyan po bigyan ng puwang yung darkness na to sa buhay natin. Hindi ang persecution ang magpapatigil sa atin. Hindi ang every attack sa church na nagmumultiply ang magpapatigil sa atin. We are God's people. So dito pinapaunawa sa atin ng Panginoon na mag-rise po tayo together na with renewed faith and boldness. Na may katotohanan yung mga sinasabi po natin. Hindi po violence. Na lagi natin humahanap tayo ng mga violence ng ibang tao. 'Di ba? Na naghahanap tayo na ma-expose yung ibang tao. Hindi po. Hindi sila ang kaaway natin. Amen? Kaya, we are fighting in the dark forces. Hindi po yung mga tao. Huwag natin silang ipahiya. Amen? Dahil alam natin na hindi sila ang kaaway natin. Number 2 po, we do not shrink back. Pag sinabing we do not shrink back, sabi po sa Hebreo 10:39, but we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and are saved. So dito po sa writer ng Hebreo, pag sinabing hindi shrink back, hindi tayo mawi-withdraw. Alam niyo yun, hindi tayo palayo. 'Di ba? Hindi tayo magmo-move back, hindi tayo yung alam niyo, imbes na susugod ka, aatras, yung gano'n, hindi tayo aatras. Amen? Para lang i-avoid yung danger. O para ipakita na meron tayong posture of fear. Hindi po 'yun ang ating dapat posture. Amen. Kaya nga yung mga lies na sinabi ko sa inyo kanina, dapat po i-push tayo ng faith natin na mag-move forward tayo, na i-anchor natin yung mga bagay sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa nakikita ng mata natin. Kasi faith doesn't clinch. 'Di ba? Pag sinabing faith doesn't clinch, hindi lang to basta kindat na yung kindat na meron kang faith ngayon, mamaya wala na. Hindi po ganon. 'Di ba? Kaya itong church na to, tayo po, hindi lang tayo basta nagsusurvive dahil sa comfort na nararanasan natin. O sa under persecution na nararamdaman natin, o sa mga threat na sinasabi sa atin. Amen? Dapat po magkaroon tayo ng boldness na nag-grow po sa atin. Katulad kung paano yung Old Testament na even they have law before, tayo po, we are under the grace na. We have power pa na binibigay ng Panginoon. Sabi po sa Acts 4:29, now, Lord, consider the threat and enable your servant to speak your word with great boldness. Amen? So tayo po, we're not the early church na hindi po nagdadasal lang ng easier path. 'Di ba? Hindi tayo nagdadasal para maging madali yung mga bagay na nararanasan natin, kundi nagpe-pray tayo na mas lalo tayong maging bold sa panahon po, 'di ba, na tayo ay dumadaan sa pagsubok. Sa panahon na dumadaan tayo sa pagsubok, samahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo nag-aas na i-remove ni Lord yung mga threat na to. 'Di ba? Nag-aas tayo na, Lord, sa panahon, 'di ba, na may threat ako, na may mga pagsubok, 'di ba? Huwag mo hayaang mag-shake ako. 'Di ba? Samahan mo ako na i-face ang mga ito ng may boldness, ng may katapangan. Amen? Kahit pa kapwa Kristiyano natin 'yan. We have to stand in the truth. Ng may boldness po, hindi arrogance. Iba po ang boldness sa arrogant. Pag sinabing boldness, ito po yung, alam mo yung katotohanan na tinatayuan mo. Amen? Alam natin yung dala-dala nating good news. Yung boldness, hindi lang to basta personality trait. Amen? It is a gift.
Regalo po ito ng Espiritu. Holy Spirit po ang may regalo sa atin ng boldness. Hindi ka magkakaroon ng boldness kung wala kang Holy Spirit. Amen? Hindi lang to basta feeling mo lang, bold ka. Hindi po, feeling mo lang matapang ka magsalita. Hindi po pagiging arrogante ang pagiging bold. Kung feeling mo hindi ka bold ngayon, 'di ba? But God can make you bold. Ang Diyos ang gumagawa nun sa atin. Maaaring iniisip mo ngayon na wala kang ganun lakas na loob o courage para humarap sa mga tao at magsabi ng good news. But God can give you courage. Sabi pa nga niya, pag binigyan ka niya ng courage, sasamahan ka pa niya, saan ka pumunta? Sabi niya sa Joshua 1:9. Amen? Kung nararamdaman mo naman na mahina ka, ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng power tayo that made perfect sa panahon na ikaw ay mahina. Kaya, boldness po, ito yung nagsasabi na tumayo ka. 'Di ba? In both grace and truth. Kasi yun po ang boldness. Biyaya po ito ng Panginoon at katotohanan. Kaya ka nagiging bold. It's not arrogance. It's the Spirit-empowered confidence. Amen? Ito po yung faith. Napapaliran siya ng confidence na nakikita. Boldness, hindi to nag-iingay lang for the sake of noise. Para lang masabing maingay ka, hindi ka parang lata na walang laman. May alam kang katotohanan. It is clear for you for the sake of Christ, hindi for the sake of noise. At yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya, bawat i-encourage po natin. 'Di ba yung mga room sa buhay natin na feeling natin we are not bold today. 'Di ba? Na hindi tayo yung kind ng person ng Panginoon na magde-delight o mag-feel ng mga boldness po na dapat nating nararanasan. Kasi ang boldness po, hindi mo to kailangan i-manufacture. Hindi po to ginagawa. You just have to ask, Lord, give me boldness. 'Di ba? The same Spirit na nag-filled kay Peter at kay John, He also can fill you. The same God who answered their prayer for boldness will answer yours too. Amen? So, dapat po, ito yung declaration natin. That we are not those who sink back. Hindi tayo yung umaatras. Amen? We will not retreat. We will not apologize for truth. Hindi tayo mag-a-apologize sa katotohanan na alam natin. We will not cower when darkness intimidates. Hindi tayo magiging para tayong mga nagpapa-cover, amen, sa darkness. We are the people of God, saved by faith, filled with the Spirit, called to stand bold in the dark time. Tayo yun. Kaya tayo tinatawag na ilaw at asin ng mundong ito. Because of the God na meron tayo. Because of the Holy Spirit na tumutulong sa atin. Amen? Number 3 po, Jesus told us this would happen. Sabi niya po sa John 16:33, I have told you this thing, so that in me you may have peace. In the world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Hindi po ito dapat sorpresa sa ating lahat. Na parang nasurpresa tayo na mayroon tayong mga nararanasan sa mundong ito. Pinaalalahanan po at ni-remind tayo ng Panginoon. Matthew 5:11, Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophet who were before you. And that is Jesus too, and yung mga ibang propeta po. Hindi hinide ni Jesus yung reality sa mundong ito. Sa mga opposition po na magtataboy sa atin, magre-reject sa atin, magdi-deny sa atin. He predicted it. Sinabi niya po, bago ka pa isilang, alam na to. Amen?
So, kailangan manotice po natin that Jesus promises yung peace sa bawat isa sa atin. Na kung may Jesus tayo, may kapayapaan po tayo sa mundong ito. At sa mundong ito, may trouble tayo, pero sa Kanya may kapayapaan tayo. Hindi dahil may trouble at may conflict po. Amen? Ibig sabihin, absent na yung peace sa mga conflict mo. Hindi ibig sabihin, absent na yung peace dahil sa trouble na meron ka o persecution na meron ka. Amen? It is always presence, kapatid. Christ is always present. So, ano man yung conflict mo, it is the presence of Christ. Dahil sa panahon na nasa loob ka ng darkness, sa panahon na may trouble ka, persecution ka, conflict ka, hindi ito about sa feeling mo. It's about His presence. Amen? So, katulad ng mga propeta na minak, di ba? Na naging martyr po, hinampas, kinulong, inexecute. Pero may mga witness po. At naging foundation ng church. Yung mga katapangan nila at pagliligtas at pag-iingat sa kanila ng Panginoon. Hindi sila nag-amoy usok, hindi sila nasunog, di ba? Hindi sila kinain ng leon, hindi po sila pinabayaan sa gitna ng dagat. Amen? Sa ilog, sa disyerto. And today, sa panahon natin ngayon, maaaring namamak ka ng ibang tao, maaaring tumatayo ka for integrity. At yung iyong pananampalataya ay patuloy pa rin na nag-i-speak. And huwag kang matakot. Kasi kailangan natin tong tayuan. Kailangan po natin hindi mag-compromise sa mga tao. Dahil parte po na kung binabalyo natin ang pagiging Kristiyano natin, parte po na masaktan tayo, parte po na imak tayo. Pero tayo pa rin po mismo ang magiging witness that we are still shining. Magliliwanag po tayo. Magliliwanag ka, kapatid, sa pamilya mo. Maaring hindi mo naintindihan ngayon kung bakit ka pinili ng Diyos. Pero magliliwanag ka sa mundong ito, yun yung pangako niya sa'yo. Na hindi ka niya basta tinanim na halaman na hindi magbubunga. Maaaring yung iba sa inyo, one day magliliwanag sa social media. Maaaring napaka-ridiculous ang lahat na nakikita natin sa social media, but we can speak truth with love. Sa lahat ng mga tao doon, sa tuwing nagpo-post ka ng mga word of God, at may mga taong ayaw makita. Huwag ka pang pagod, huwag kang mapagod. Kasi may naaabot yun, may nakababasa nun, at may naliligtas yun. Maaaring meron nang gustong magpakamatay, pero dahil sa pinost mo na word of God, niligtas sila kasi nalaman nila yung word of God ng katotohanan na may nagmamahal pala sa kanila. Even yung mga tinig mo, pwede mong gamitin sa social media, sa online, na may daladalang liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Maybe sa kaibigan mo, maybe yung mga taong nape-pressure o nako-compromise, o maybe nakiko-convict. Yung tinig mo pwede mong gamitin still na maging courage sa kanila. Na walang sineset na kahit anong boundaries. Kasi mas mahalaga sa'yo yung katotohanan na malaman nila kaysa mag-compromise ka. Kahit pa masaktan sila. Dahil mahal mo sila. Sa culture, maybe, nilelabelan, binabalutan, tinotolerate, or may mga taong makikitid ang utak. Pero patuloy ka pa rin mag-anchor sa faith mo kasi yun yung mananatili sa katotohanan.
yung pananampalataya mo sa Diyos na pinapaniwalaan mo. Na kung yung iba, nagtatago sila sa label, di ba? Sa mga tolerance na ginagawa nila na dapat hindi naman mga tinotolerate, yung mga intolerant na mga bagay, o yung gusto na lang nila maging kasundo yung iba kasi narrow-minded sila, but not you. Kasi may faith ka na dapat naka-anchor sa Diyos na yun. Tayuan mo yung katotohanan because that truth is person. He is also the way and the life. Hindi natin kailangan mag-compromise sa mundong ito o makisabay sa agos nila para makasundo lang natin sila. Hindi. Kahit na mag-isa na lang tayong tumayo ka rin tayo ng may pananampalataya. Kahit nasa opposition tayo. Parutuloy pa rin nating i-fruit. Diba? Na hindi tayo i-abandon ng Diyos na yun. Patuloy pa rin tayong ma-proof na yung Jesus na yun ang nagsabi sa atin ng katotohanan at yun yung foundation natin, yun yung tatayuan natin. Kasi marami ng kasinungalingan sa mundo. Sasama pa ba tayo? So, hindi na tayo masusurpresa po kung may mga opposition sa atin. Kung may mga nagsishaken sa atin by persecution, we will not be silent by insult, mga kapatid. Hindi tayo magsa-silent dahil sa insulto ng mga ibang tao sa atin. Kasi mismong ang Panginoon nating si Jesus ang nagsabi sa atin na mangyayari ito. Pero sinabi din niya na na-overcome ko na to. At totoo yun. Yun ang katotohanan. He will. Diba? And we will. Amen? Number 4 po, God always has the final word, mga kapatid. Acts 7:54. Sabi niya po dito, when the member of the Sanhedrin heard, they were furious and gnashes their teeth at him. 54, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up in the heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing at the right hand of God. 56, look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. And this they cover their ears and yelling to the top of their voices. They are all rushed at him, drag him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coat at the feet of the young man named Saul. While they're stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on the knees and cried out, look, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. And Saul approved of their killing him. So nakita niyo po doon, no? Walang namamatay sa piling ng Diyos. He fell asleep. Hindi po sinabing namatay. Even po si David rests on the fathers. Si Moises din po, ganun yung sinasabi. Kasi sa piling ng Diyos, walang kamatayan. Sa piling ng Diyos, walang taong nagkikip-kip ng sama ng loob. Kung ikaw ay God's people at anak ka ng Diyos, hindi ka nagtatanim ng galit. Kung paanong sinabi ni Stephen dito, Lord Jesus, receive my spirit. And Lord, do not hold this sin against them. Ganon din tayo. Kahit anong ibato nila sa atin. Kaya makikita natin yung revelation, kahit ano pang ibato sa atin. Maaaring tinitingnan nila tayo na hindi tayo nagtatagumpay. But actually, 'di ba, nag-i-spark tayo for revival. 'Di ba? Yung kamatayan ni Stephen na 'yon, nag-scattered po ng mga believers. Nag-push ng gospel beyond the Jerusalem into Judea and Samaria. Yung kamatayan ng isang tao na 'yon, naghayag 'yon ng katotohanan. 'Di ba? Na kapatid, kahit walang nakatayo, 'di ba?
Kahit yung iba naduduwag kasi mas pinili nila na mag-silent. Kapag tumatayo tayo sa katotohanan, may nakatayo rin para sa'yo. 'Di ba? Na pumapalakpak para sa'yo. Na may nag-approve para sa'yo. Na later mai-encounter natin si Jesus habang tinadala natin yung gospel sa mundong ito. At sa oras na to, 'di ba? Habang tinitingnan nila na hindi tayo victory dahil akala nila yung mga evil sa nation, 'di ba, na nangyayari, akala nila nagiging talunan tayo, pero ang totoo, nag-i-spark tayo for boldness in God's people. Because we are God's people, 'di ba? Hindi man nila nakikita yung liwanag natin, parang si God nung nakita nilang nakapako na akala nila talunan, hindi tayo talunan. Kung ano man ang sinasabi ng enemy sa atin na nagdi-distract sa atin, nagpapatigil sa atin, gagamitin yun ng Panginoon para i-multiply tayong lahat. At lahat ng mga attempt na magpapatahimik sa atin sa katotohanan, yung mga voices na yon ang magkukos para sa bawat isa sa ating mananampalataya na tumayo at maging louder, maging clearer at maging stronger than ever before. Sino man yung humihila sa'yo pababa, kapatid, stay strong in the Lord. Maging loud ka pa. Ipakita mo pa sa kanila, paliwanagin mo pa yung ilaw mo, lalo kang maging mas malinaw ang pananalita mo sa kanila that you are standing the truth. Kung nasasaktan ka ng mga ka-church mo, di ba, even si Jesus sinaktan din. Pero hindi siya nagtanim ng galit sa mga taong yun. Kasi parte yun ng proseso ng buhay niya para maligtas ka at maligtas ako. Kaya tayong mga church, hindi tayo dapat nananahimik. Amen? Huwag tayong manahimik. Huwag nating hayaan na ang evil, ang mamayani sa mundong ito at tayo yung nagsusurrender. Hindi tayo pwedeng manahimik. Silent is not the option para sa ating mga mananampalataya. Kailangan ng darkness ang natatribes natin when voices go quiet. Dapat we're loud. We are the church. We are the temple of God. Amen? Kaya, ito yung mga gusto ng mga ibang tao, manahimik tayo. Kaya, kung mananahimik tayo, then, maghahari ang kadiliman sa mundong ito. Mas magiging malakas ang kadiliman sa mundong ito kung hindi ikaw ang magiging loud. Ikaw ang isa-silent nila at sila ang magla-loud sa mundong ito. But they're just roaring lion, di ba? Tayo ang dapat na mas malakas. Hindi ang strategy ang magpapasuko sa atin. Yun ang magbibigay sa atin ng dahilan para tumayo. Hindi ang kamatayan po ang magpapatahimik sa atin. Dapat yun ang dahilan para magsalita tayo. Hindi ang mga nararamdaman natin o nararanasan natin sa moment na to ang magpapatigil sa atin. Ano man ang nararanasan mo ngayon, ano mang paghihirap, ano mang nararamdaman mo ngayon, ano mang kabigatan, ano mang violence o reality ng lies sa mundong ito, you are called to be bold. We must be strong. Amen? We must be strong po. Kailangan nating maging malakas, not in our own strength, but in the Lord and His mighty power. Sabi niya nga po sa Ephesians 6:10. Your family must be strong. Kailangan mong maging malakas at kailangan ng pamilya nating maging malakas. Don't let the culture discipline your children. Don't let the tradition discipline your children. Yung disiplina, di ba, ng katotohanan at pag-ibig ang magdidisiplina sa mga anak natin, hindi ang kultura o hindi ang tradisyon. Don't let the culture mold your marriage. Huwag mong hayaan ang kultura ang mag-mold ng marriage mo. Hayaan mo na mag-reflect si Christ sa marriage mo. Your church must be strong.
kailangan maging malakas tayo ang mga church natin o tayong mga church. We cannot bow to silent. Hindi tayo kailangan maging manahimik lang. Dahil sa takot o pagmamanipula sa atin, we must stand together. Diba? Mag-shoulder to shoulder po tayo. Magtulungan tayo as the body of the Christ. We have to show up to serve. Even sa online na to. Kailangan nating tumayo, mag-serve sa Diyos na yun. Amen? We have to show up na mag-support sa financial, sa kahit anong resources na meron tayo. We have to serve. Diba po? Nagamitin po yun para, yung resources natin para makaabot ng more souls sa kingdom of God. So how do we stand strong sa panahon na to? Be loud mga kapatid. Lift your voice. Huwag kayong papayag na patatahimikin tayo. Huwag kayong papayag na hindi natin masasabi yung katotohanan kasi pag hindi natin sinabi ang katotohanan sa mundong ito twist tayo ng kasinungalingan. Speak the word of God in love. Hindi natin sasabihin na kapag hindi nila tinanggap si Lord, pupunta na lang sila sa impyerno. Hindi ganun. Let's show love. Sabihin natin that there's forgiveness in Jesus. There is love in Jesus. There is changes in Jesus. Hindi ang impyerno ang pananakot natin sa kanila para lang tanggapin nila yung good news. Kasi hindi good news ang impyerno. Hindi tayo ganun tinuturuan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi sinabi ng Diyos na sabihin natin sa mga tao na pupunta sila sa impyerno pag hindi nila tinanggap si Jesus. That's not the good news. Maging brave tayo na sabihin at encourage ang mga tao na sa Panginoon may forgiveness. Sa Panginoon, may pagmamahal na nag-aantay sa kanila. Hindi yung impyerno ang sinasabi natin sa gospel. Kasi hindi yun yung good news. Hindi good news ang impyerno, mga kapatid. Hindi yun ang tinuro ng Diyos sa atin na katulad ng tinuturo ng church natin ngayon. God is love. And that is the truth. Siya yung way. Tinalo niya yung impyerno para maligtas tayong lahat. Hindi niya ginawa ang impyerno para sa iyo at para sa akin. Para ipanakot natin sa ibang tao yung impyerno imbis na forgiveness mo. Magkaroon tayo ng courage na magsabi ng katotohanan. At hindi ang pananakot sa tao. Para lalo silang maging matapang. Be brave, mga kapatid. Hindi ka lang nagiging loud. Maging brave ka to courage. Courage is not the absence of fear. Ito yung magpapatayo sa atin ng fear. Fear in spite of it. In spite na takot, ito yung magpapatayo sa atin, yung pagiging matapang natin to choose courage daily. Maging bold tayo. Be bold, mga kapatid. Take your faith. At yung faith na yun na magiging shadow natin, ang boldness, hindi to basta bulong lang. Ito ang ideklara natin. Hindi basta binubulong mo lang na maging bold ako, ideklara mo araw-araw na maging bold ka sa katotohanan. Be graceful. Maging boldness, magkaroon ka ng boldness. Without grace, become arrogance. Let yung truth na marap tayo ng katotohanan na may compassion. Amen? Be truthful. Do not compromise the God's word. Do not water in down. Truth set people free. Be truthful. Maging totoo po tayo. Be surrendered. Yung lakas, diba? Na magbibigay sa atin to surrendering fully to God. Na magbow tayo ng knee sa atin, natin, mag-pray tayo sa Panginoon, na huwag tayong ma-shake, diba? At makatayo tayo sa mundong ito, sa buhay na to. Na nagsusurrender sa Panginoon. Kaya ngayong araw na to, ngayong oras na to, ideklara po natin that we will not be a silent church. The louder the darkness, the brighter the light must shine.
tayo ang liwanag at asin ng mundong ito, bukod sa greatest light. So, hindi po ito yung time ng rally, ng politika o party, maging red, blue, or personal values ng opinion ng bawat isa. We have to be rooted in Christ. This is the time na hindi tayo nakikisama sa mga rally na yon. Hindi tayo nakikisama sa kasinungalingan. This is the time na masurround tayo ng Word of God. This is the time na masurround tayo ng katotohanan. This is the time na ma-challenge tayo, na magbago. This is the gospel. Dahil hindi tayo i-fail ng gospel. At yung king na hindi na shaken, yun ang katulong natin. Habang lumalaban tayo sa katotohanan. Habang yung person ng truth na yon ang magbibigay ng way and life sa atin at sa mga tao na aabutin natin because of our boldness, because of our louder, because of our truthful, our graceful, our braveness. Yun po yung alliance natin, hindi party or platform. Hindi po yung mga mga alibay natin o yung mga aligansa na mga mundong ito, di ba? But Jesus Christ alone. And dahil sa Kanya, we will stand strong. We will stand bold and we will stand together. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin kasi we are family. We are body of Christ. He is the head. Tama na po yung culture, tama na yung rule, tama na yung law. Kasi kung yun ang susundin natin, yung law ng church ninyo, yung rule ng church ninyo, kamatayan po tayo dadalhin. Huwag po tayong masyadong magpamanipulate. Bagkus alamin natin po ang katotohanan na hindi arrogant tayo sa katotohanan, kundi naiintindihan natin ang katotohanan at tinatayuan natin ang katotohanan dahil alam natin yung grace, mercy, and truth ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Naniniwala po ako na lahat ng lies may katotohanan sa kabila nun. Kaya patuloy ko po kayo hinihikayat na be courageous pa rin. Amen? Dahil Jesus Christ alone is our Redeemer. Jesus Christ alone is our Savior. Hindi po si pastor, hindi si church, hindi si friend. Hindi si kapitbahay. Jesus Christ alone is our healer. Jesus Christ alone is our strength. Jesus Christ alone is our beginning and end. Jesus Christ alone is the King of Kings and Lord of Lords. Jesus Christ alone is the greatest light. The sovereign King, Almighty God. Our banner. It's all Jesus Christ alone, mga kapatid. Kaya let's give all the glory sa Kanya. Hindi sa takot, hindi sa pagiging arrogant natin, hindi sa pagsasabi ng kasinungalingan o makover tayo ng darkness ng mundong ito. But in time of darkness, be bold sa mga faith natin. Dahil hindi biro yung liwanag na yon. Kung bakit tayo naging liwanag at asin ng mundong ito. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Na ang katotohanan, Panginoon ko, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na maghahari sa buhay namin. Ikaw ang Diyos, Panginoon ko, na magliligtas sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagsalita sa amin at nag-reveal, Panginoon, that you are always has the final word sa amin, Panginoon. Hindi ang salita o opinion ng ibang tao, kundi ikaw. Kaya walang bagay na makakapanahimik sa amin, Panginoon, para hindi sabihin ang katotohanan sa araw na to sa gitna, Panginoon, ng kadiliman. Na ikaw ang magsasabi, Panginoon, ng plano mo sa buhay namin. Na ikaw, Panginoon, na magliligtas sa amin sa oras, Panginoon, ng kapighatian, ng problema, ng trahedya, ng trouble. Hindi kami uurong, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, Ama, na kayang magpatigil ng bagyo at mga kalamidad sa mundong ito. Na Lord, sa piling mo walang kamatayan.
Lord, salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng boldness, Panginoon, at binibigay mo sa amin ang tunay na katotohanan, Ama, na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao sa mundong ito, kundi sa dark forces, Panginoon, na nasa mundong ito. Ngunit tapat kang Diyos na nangako sa amin na nagtagumpay ka na. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, na ikaw lang ang Diyos, Panginoon. You are the person of truth, na hindi kami magko-compromise at hindi kami masasilent ng lies sa mundong ito. Sa pamilya namin, sa marriage namin, sa children, sa church namin, Panginoon, sa mga kaibigan namin, sa community namin, sa eskwelahan, saan mo man kami lagay, lugar, Panginoon. Lord, help us to be bold. Help us to tell the truth. Help us to share the good news, Panginoon, of your love sa sangkatauhan sa mundong ito. Nang may tapang at lakas na nagmumula sa iyo, na may kagalakan na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Salamat po, hayaan mo nga katotohanan ang mag-reign sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Ayan. Purihin ng Panginoon sa buhay mo. Sister Beverly, sa napakagandang pagpapaalala sa ating lahat. Ano po, tunay na sa panahon na to,